kung may makita kaming advantage niya na mag-increase ng production other than dun sa mechanical planter, eh talagang magagamit yan. Kaya nga nakita namin pag ginamit mo yung harvester, yung combine, nakukumpak na yung lupa. Pati yung mechanical planter, pag ginamit mo yun, nakukumpak na yung lupa. Kaya sa ayaw mo hindi, talagang gagamitin namin yan ngayon. Pero pag gumamit ka yan, sigurado gagamit at gagamit ka ng diesel. Maganda ang outcome nun, walang damo. Planting of hybrid varieties. Ang kagandahan nito, nabibit natin yung favorable weather condition. Pangalawa, doon sa pagtatanim, yung right spacing or distance ng butil ay nasusunod. Nailalagay yung butil sa tamang distansya. Kung ang distance ng furrow is 75 at ang distance ng seeding is 20 centimeters, talagang nakikita mo doon sa performance ng planter ay nasusunod yun. We expect a better percentage of germination of seeds. So kung mas maraming mag-germinate, mas marami tayong population sa field. Kung mas marami tayong population, mas marami tayong makukuha ang bunga at ani. Ang isa pang nakita naming advantage sa use ng mechanical planter ay yung proper placement ng fertilizer during basal application. It is the right placement and the right amount of fertilizer ay nailalagay doon sa lupa sa tamang sistema. Ikukumpara mo doon sa practice ng farmers na ang nagbo-broadcast ng fertilizer ay tao. Kahit yung mga spaces na hindi dapat malagyan dahil walang tutubong tanim, nalalagyan ng fertilizer. Ibig sabihin nun, yung mga fertilizer na nalagay doon sa walang tanim, losses na ng farmer yon, hindi pinagkikinabangan ng lupa. Pangalawa, doon sa practice ng farmers, yung fertilizer na nabobroadcast doon sa furrow, hindi natatakpan yon. So maraming losses ang nangyayari doon. It might be due to the volatility of the fertilizer kasi sensitive ito sa mataas na temperature. It may be lost to evapotranspiration, to ano ba yun, yung pagkawala sa lupa o inaanod ng tubig. Very effective, very efficient. Talagang computerized yun. Pati yung sensor niya, talagang nakikita mo kung may nahuhulog o walang nahuhulog na bini. Very high-tech yung planter namin. Boom spraying. Ito nga, this is so advantageous kung mamimit natin yung minimal area na sinabi ko na 10 hectares as an alternative kung hindi natin makuha yung 200 hectares as we targeted before. Dahil isang pasatang mo lang yan ng boom sprayer, ilang balikan lang yan, tapos na yung 10 hectares. And it's also short time. Kung compare mo doon sa practices ng mga farmers natin na take them a lot of 3 to 4 hours to finish a hectare of land para lang mag-spray na chemical to suppress the growth of weeds. Cultivating. Same true with the application of the cultivator. I foresee na gano'n din ang application niya. Dahil mas critical ito, kapag sa cultivator mo na, nandun na yung tanim eh. Hindi mo pwedeng paikutin yung makina sa napakaliit na area lang, sinira mo na lahat yung tanim. So, it requires a large area to maximize the benefits that could be realized from the use of the cultivator. Pag gumamit ka ng cultivator, yung mga damo, natatanggal niya yan. Hindi kagaya ng manual na yung cultivator na kalabaw, hindi niya natatanggal yung damo. And then one time ka lang mag-cultivate, hindi kagaya ng kalabaw na 2 times. Kaya mas magastos. Harvesting. Ang kainaman niyang paggamit ng harvester by the time na fully utilized na yan sa mga farmers natin, we will be improving the quality of our grains. From the time that it was harvested and the time that it was husked and shelled, hindi siya natapuan ng lupa.
Mami-maintain natin yung makakaproduce tayo ng magandang quality ng grains. Pag na-trace na yan, meron namang container yung harvester na yan. Then from the container, itatransmit nyo yan doon sa mas malaking container na magta-transmit directly dryer na yan. and post-harvest processing. Then from the time the grain is dried, papasa na ulit yan doon sa cooling bin. From the cooling bin, then we could sell directly to the traders or to the processors na malinis siya, magandang moisture content. So, ibig sabihin naman mataas ang quality. Kung mataas ang quality, natural, mas mataas din ang presyo niyan. Ano? Isolated findings revealed the use of hybrid seeds alone can increase yield by 1 ton, and mechanization of corn farm operation can increase yield by another ton. Kayo ay nagsasaka na tao pa ang ginagamit niyo sa lahat ng operasyon sa bukid. Nakakailang ani po ba? Nung tao na tatanim, 10 carts ang nakainin mo. Yung 4.3 o 0.43 hectares. o Kayo po ay nakakaani ng 10 cards. 10 carts. Ilan pong kaban sa isang card? Tatlo. Okay. Doon po sa 3 kaban, ilan pong kilo bawat kaban? Yung bali 60 kilos isang taban. So, 180. Ito po ba ay basa o tuyo? Yung sariwa pa lang. Sariwa pa lang ito. So, pagka ho ito'y natuyo, ito ay nagiging ilang kilo? Magiging 150 na. Nung nag-mechanize na po kayo, gano'ng kadami na ang inanin nyo dun sa 0.43 hectares na? Nung walang drought noon, kumama naman ng 15 carts. 15 cards. So, nadagdagan po ng 5 cards mula dun sa traditional. 9 carts yung manual, manual planting. Ito ngayon, nagpatanim siya yung planter ng DA natin, may increase na 3 carts. Nag-increase na yung ng 3 carts, may drought pa. So, talagang tumaas. Talagang tumaas. Biro mo, may tinamaan pa ng drought. There is also increased recovery in mechanized harvesting and grain drying. Yield would also rise faster if there is available water or irrigation. After 2 years of pilot implementation, the corn farm mechanization system was partially done due to some gaps in the management. In land consolidation, the 200 hectares referred to as the corn cluster area for mechanization can either be consolidated areas for machine operation as organized in Isabela, or actual aggregation of farm areas referred to as clusters in Quirino. So itong linya ng mga halaman na to na pinapakita natin sa mga magkabilang side, yan yun din yung boundary ng sakahan niya. Pagdating dito sa kabila, iba na may-ari nito. So, parang hindi natatamnan itong gitna. Itong portion na to. Dinadaanan ng mga kalabaw. In the delivery of machinery and services by the technology provider, the set of farm machines in the corn mechanization technology are complementary and should be requisite in the adoption of the technology.